mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Tito Soto, na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa konstitusyon. Ito po, napakasimple ng gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa ininsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama! Ayun. Ngunit, paulit-ulit na nating sinasabi, Opo. napakasimple lang naman, before you can, jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case, mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals, plus ang impeachment court. Opo. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Ayun. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, ha? Okay. Opo. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may alegasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court, ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Okay. Yun po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Katulad siguro ni Tony Carpio, the feeling niya nasa Korte Suprema pa siya na dapat mamamaig. Akalamin mo namang sabihin mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. And Mr. Carpio, yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay yung si Aquino. Dahil ikaw ay out and out dilawan. Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. Ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Mag-dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema, you were always on the losing side. Do not dictate on the Supreme Court. Bordering on contempt na yung ginagawa nyo kung ano-anong criticism na. Pero nalungkot ako Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon Masakit ka bumili yun. ng timba Masakit yun, sir. ng timba at saka mga drum kay Bam Aquino. OMG. Ito ba naman ito, magpupush ka ng resolution from the Senate, sasabihin mo kung anong dapat gawin ng Supreme Court, hindi mo na ginalang yung separation of powers at saka yung pagkako-equal ng Supreme Court, ibe-pressure mo. Ano ba namang mentalidad ang mga ito? Kasi ang mga nalalagay sa Senado,
yung walang yung mga walang statesmanship at saka senatorial temperament. Alam nyo kaya Senate yan, Senex ang root word niyan in Latin. Senex, parang senile, Opo. senior, may edad. Okay. Bakit may Senado noong panahon ng Roman times kung saan nagmula ang Senado? Kasi ang presumption, di ba, pag may edad ka na, may wisdom ka na. Yun. Hindi ka na mapusok. Mas malinaw ng pag-iisip mo. Kaso mo, may mga tao pala na tumanda nang walang pinagtandaan. Sabi sa Yun ang Batangas, masakit. di ba? Oo. Yun ang nangyayari nito. Bakit? Bakit mo impluensyahan ng Supreme Court? Gagamitin mo pa yung office mo as a senator para impluensyahan? Oh. Kung Sayang. mag-disagree kayo. Ay Sayang. nako, may sinasabi pa itong si Carpio. Sorry po, hindi na po kayo miyembro ng Supreme Court. So your opinion is only as good as the opinion of my driver, or of my secretary, or myself. And I disagree with you. Sasabihin pang hindi yung 1-year ban nag-a-apply. Palpak ang House. Ayaw sumagot sa Supreme Court. Mr. Justice Carpio, although you are free to give your opinion, wag kang magmamaroon na parang mas magaling ka pa sa Korte Suprema. Pangit po yun. Since nawala ka na sa posisyon. Oo, wala na Oo. Ang ginagawa mo, you are undermining the very institution that you once served. Tama ba namang... Pangit. Ano yan? Oo. Hindi ko sinasabing pangit si Tony Carpio, ha? Hindi Yung po, ginagawa sabihin niya. yung ginagawa niya. Oo. Hindi, gwapo yun si Atty. Oo, Carpio. naman, makisig, matangkad, di ba? Opo. Namit ko Opo. na. Matalino naman. Opo. Oo. Nakalimutan Kaya lang. lang, I respectfully disagree. At ang naiinis ako dyan, bakit parang inu-influensyahan mo yung Korte Suprema? Sasabihin mo, ay hindi, dapat ganito yan, dapat ganon. Ayan. Medyo masyadong overbearing. Lalong maiinis sa'yo yung taong bayan pagka ganyan. Opo. Well, gusto ko rin i-congratulate attorney si Pangulong BBM sa SONA kasi na-focus sa kanya ang attention ng SONA. Hindi, ito nga ang gusto kong sabihin sa SONA, Opo. ha? Opo. Yan pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mamaya-maya. In-acknowledge na ng ating Pangulo na may corruption. Yun Diba? yung magandang nagawa. Sabi niya, hindi ba kayo nahihiya? Yun. Nagpalakpakan naman. Opo, totoo Oh, yung mga ulalo doon, di ba? Hindi ko sinasabi lahat yung ulalo. Yung karamihan doon, mga ulalo na kontratista. Palakpakan naman. Samantala, ngayon, etong sinasabi ko, kung talagang seryoso itong mga taong ito sa accountability kayo ng accountability dito sa kay Sara, ang tignan nyo, ang imbestigahan nyo, etong flood control. Eto ha, tingnan nyo, umpisahan ko lang yung ating pag-aaral. Ipagpapatuloy natin yan mamaya. Alam nyo ba na since 2011, ang DPWH ay merong at least, Opo. 2 trilyon. Na budget. Hindi bilyon. Oh. O alam mo ba, pag dinivide mo by 365, ang 2 trilyon, Hindi ko 348 million a day. Every day. Every day. Ang panggastos ng DPWH sa baha. O ano? May nangyayari pa sa baha. Nag-iba. Eto ha. Eto lang, panahon ni BBM. Opo. Sa Bicol region alone, ha? Teritoryo ni Saldico, hindi ko sinasabing siya yung may kasalanan nito. Sinasabi ko, di ba siya yung ako Bicol? Opo, opo. Si Saldico. O ako Opo. natutuwa rin ako rito kay Saldico parang si Ted Teto Ito yung sa mga bihirang mga Pilipinong mas maliit pa sa akin. O di ba ang liit ni Saldico? Hindi ko po nakita yun. Anyway, sa Bicol pa lamang noong 2024, 2023 to 2024, 61.4 billion. Oh. Wow. Anong unang-unang baha? Di ba Bicol region? Yung Albay, sila laging mismo. baha yun. Di ba? Naga. Di ba? Pinakita pa nandoon si Lenny na sa baha. Opo. Ito pa. Ito ang problema, yung pagdating sa mga projects ng DPWH. Ito. Meron ako. Nilalagyan ng proyekto during the BICAM. Yan yung sinasabi ni Toby Chanko Oh. na
i-approve nila ang second reading, may mga blanks bago may isang grupo na sila nagpi-fill up the blanks. Yan. Ayun. Hindi nga daw alam, sabi ni Secretary Bonoan, hindi nga daw alam ng DPWH, meron na palang ganung project. Oh. Hindi sila tinatanong, eto bang project na ito ay kailangan? Kailangan, yan. Eto ba ay hindi? So ang nangyayari, hindi nila na-evaluate, basta na lang may project. Hindi nila nakikita kung tama yung project, kung tama yung amount, Opo. etc., etc. Minsan, hindi mo alam kung malaki yung halaga, hindi nagkaroon ng quantity surveyor na ginagawa sa ibang bansa. Sa ibang bansa, may quantity surveyor eh. Yes. Pag nagbigay ka ng budget ng project, di ba, syempre, may, merong bill of materials. Yes. Kung ano-anong bibilhin. Halimbawa, itong tulay na to, itong kalye to, ilang sakong, Yes. isang sakong simento, ilang truck ng graba. May quantity surveyor yan, titignan niya. Ito yung project. Ito Gaano yung kahaba? kailangan. 5 kilometro, 10 kilometro. Tingnan ko nga kung tama itong materyales para sa isang project na 10 kilometro. Sasabihin niya, bay, teka muna, ba't sobra-sobra? Di ba? Nalalaman na natin, eto wala, basta sinaksak na lang doon. Siyempre, DPWH, executive yan, batas yung GAA, wala silang choice kundi implement. Plastic. Di ba? Orohan. Di ba, nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment, mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment, bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Natatandaan nyo yung ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-giveaway si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power. Kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko, kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Kaya nangailangan sila mag-people power. Si Extra Apo. constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder. Inagaw, ayun. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pangaagaw ng poder via extra constitutional means. Kaya yung mga nananawagan, RevGov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po niyan. For the record, ayoko ng extra constitutional. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Yung ayon sa saligang batas at ayon sa rule of law. Kasi lagi tayong rule of law. Kaya nga yun ang sinisigaw natin kahapon eh. Diba? Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. Ngayon, may mga ulalo ha. Ito natatawa ako din sa mga kritiko ng konstitusyon ng Supreme Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw ay konstitusyon. Hindi ang legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang executive, ang constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Kung sinasabi nyo ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan sa Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay hindi lamang judicial power. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo katulad ni Bam at saka ni Kiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan to determine kung may grave abuse of discretion.